lang kayo sa Bulacan. Sa San Jose del Monte, Bulacan. San Jose del Monte. Mm. May anak ka ba? Meron. Ilan? Dalawa. May laki na? College. Nasaan ang asawa mo? Separate. Sige, kasal mo yan? Well, Ako naman, 3 anak ko. Yung panganay, 24. Ang pangalawa, 20. Ang pangatlo, 11 years old. Lami kayo. aking 3. Alang 30 college. Nung una kong kinakasama, hindi kami kasano, namatay siya. Ano parang yung baby ko noon, yung pangalawa, 5 months. Ikaw daw pinatay mo siya. Oh. Hindi, nakurinti yun. Kinurinti mo pala kaya pala. Hindi ko yung kinukurinti. Ang trabaho kasi niya, yung nag-welding. Ba't kurinti? Ayun, sabihin sa kanya, bakit nakurinti siya? Ikaw daw pala ako, welder rin ako. Baka makurinti din. Hindi Tapos yung pangalawa kong kalibin. Ang dami. Mangluloko naman pala yun. Hindi. Siyempre, nabalo ako ng 2005. 2005. 2005 nabalo ako. Tapos, pagka 2009, nagkaroon ako ng boyfriend. 2009, nagkaroon ako ng boyfriend. Nag-live-in kayo, tapos, ma'am? Nag-live-in po kami. Tapos may isa kaming anak. Ito yung 9 years old, 11 years old. Tapos bandang huli, nalaman ko din na ni asawa pala yung lalaki. Ba't ganun? Ba't ho ganun, ma'am? Huli nyo lang po nalaman kung kailan ho malaki na yung anak ninyo? Opo, kaya ako nakipaghiwalay sa kanya noong 2021. Oo. Ano po, tinago niya po ba? Malayo yung asawa niya? Hindi umuwi sa asawa niya? Ano po? Ano po, ang nangyari kasi noon, kasama ko sa trabaho dyan sa Quezon City, sa Manila, nagtatrabaho po ako dyan. Tapos siya, driver ng amo namin. Tapos ang sabi kasi niya, wala siyang asawa, hiwalay siya. Tapos hindi niya sinabi sa akin na may mga anak pala siya, ang dami-dami niyang anak. Tapos ako naman, siyempre, naniwala din ako sa mga sinasabi niya dahil palagi kami nagkikita araw-araw sa trabaho. Naniwala din ako sa kanya. Tapos ayun, may nabuo na sa amin. Nalaman ko, yung anak namin, 7 years old. 7 years old na yung anak namin, nalaman ko na may asawa pala siya. Yung asawa niya nagkasat sa akin. Doon ko na nalaman. Kaya, noong 2021, nakipaghiwalay talaga ako sa kanya. Umabot ng 7 taon, 7 taon? Manloloko nga Ay, hindi. Dapat nanigurado din po kayo, ma'am. Ba't naniwala ka Naniwala ka. Dapat, naniwala nga ako sa sinabi niya, pero ang lihim niya, grabing tago niya sa lihim niya. Sabi niya, wala siyang asawa. Doon ako naniwala sa walang asawa siya. Yun lang. Tapos bandang huli, nalaman ko din na may asawa pala siyang tunay, teacher pa. Kaya nga sabi ko sa inyo, hanapan nyo ng sinumar o mag-imbestiga kayo hingian nyo ng mga ex niya. Tapos lahat ng mga ex niya, kontakin mo para malaman nyo kung anong klaseng ugali yung lalaki yan. O nga! Tapos doon ako nagalit sa kanya dahil marami siyang anak, pinagkalat-kalat niya yung mga lahi niya. Hindi lang isa pala yung nakasama or asawa niya talaga. Mayroon pa mga ibang naanakan. Mayroon, tapos may taga Bicol pa. Ay, baw. 3 anak niya doon sa Bicol. Tapos sa unang asawa niya, may 3 anak siya, kasing edad lang din sa anak ko. Tapos yung pang-3 niyang kinakasama, 1 years old, pinunta pa doon sa bahay, pinakilala pa niya sa akin na asawa doon ang pinsan niya.
Yung pala, babae niya yun. Ibig sabihin, nagsasama na kayo, nagkaroon pa ho siya ng iba. Ay? Pinakilala niya yan sa akin na ano daw, asawa niya ng pinsan niya, doon daw titira sa bahay namin kasi naawa daw siya. Pero hindi naman kumanhid na hindi ko maramdaman yun. Oo. Paano niya na po nagawa yun? Magkasama kayo sa trabaho, araw-araw magkasama kayo. Ginagawa niya pa hong mangbuntis. Oo. Ako kasi sobrang bait naman kasi ako, kaya nung nalaman ko na may babae pala siya, dinala niya doon sa bahay, inuwi pa niya doon sa bahay. Kinausap ko yung babae. Sabi ko, parehas tayo kabit, sabi ko. Parehas tayong kabit. Hindi lang tayo ang babae niya at marami pala siyang babae. Sabi ko sa kanya. Tapos sabi naman yung babae, nahingi ng sorry yung babae sa akin na hindi daw niya alam na may asawa daw yung lalaki. Kasi ang sinabi naman ng lalaki sa kanya, wala daw siyang asawa. Ayun, doon kami nakita-kita sa bahay talaga ng babae niya. O, ikaw, sir. Naman, 2019 kami nag-separate mo. 2019. 19. Mm. Pag uwi ko, mayroon na. Hindi, inayaan ko na lang. Binigay ko na. Binigay mo na lang din. Siyempre, para wala ng gulo. Di ba kasal kayo? Umuwi lang ko ng Iloilo. May baisiya sila. Kasal kayo noon, di ba? Mm. Ako naman, napakamalas ko naman sa pag-ibig. Bakit? Marami pa. Kahit 20 pa kaya mo. Sus, Ginoo. Hindi na. Parang nakapagdala naman kasi yung na mag-boyfriend ka, tapos hindi naman pala totoo. Yung Saudi ka, parang nakasando ka lang. Walang init Hindi, yan. hindi ko nakasando. Hindi ko nakasando, sobrang init dito. Aircon, walang aircon dyan. Meron. May ceiling fan ka eh. Nandito ko sa nandito ko sa kwarto ko. Sa taas talaga. May ceiling fan, may aircon. Dyan. Sa bahay. Sa taas talaga room ng kasambahay. Hindi sa ilalim. Sa second floor. Sa third floor. Hanggang third floor lang karamihan ng bahay. Alasa ka pala. Oo, pero malaki itong bahay na to. Ako lang may isa. Ay, ang amo. Napunta ako dito para sa mga anak ko, ha? Isa lang ang amo mo. Oo, mga matatanda na, mag-asawa. Ibang mo, maganda. Ilang taon na lang. Mabait naman. Mabait naman din siya. Ilang taon nga dyan. Basta. Ha? Ilang taon. Sino? Wala. Yung amo ka? Hindi ikaw. Ilang taon ka na Ako? dyan. Ano pa lang, 1 year and 2 months. Ano pa? 2026 natapos yung kontrata ko. Ha? Every 2 years vacation eh. No, every 2 years. Vacation. Kamusta naman dyan? March. Okay lang din. Kahit malungkot, kakayanin para sa mga Huwag kang malungkot. Focus lang sa trabaho para masaya ka, makalimutan mo lahat. Ay, oo naman. Pagkatapos ng trabaho, siyempre, wala ka nang kausap. O malungkot ka naman. Punta ka naman sa kwarto mo. Kung dati kung malungkot ako, trabaho lang akong trabaho. Kaya ang ginagawa ko kapag wala na akong trabaho, manood na lang ko sa live ni Hindi mo Idol. isipin mo ang trabaho mo kasi siyempre mawala yung iniisip mo sa trabaho. Normal Dala talaga. naman ng araw at buwan. Hindi mo malaman. June na sa sunod. Kung baka next year, Ano bang trabaho mo dyan sa Pilipinas? kayo ulit. Tambay. Ang tambay. Hindi ka mag-apply ulit pag abroad. Next year pa siguro. Saan naman gusto mo punta?
basta naman gusto mo mag-abroad, Saudi din, hindi na. Hindi ah. Kung saan lang pasahe. Ano sa mga lalaki. Tampo. Ako naman, pag matapos ko dito sa Saudi, Dubai na naman ako. Dubai. Pag matapos ko dito ang 12 years ko. Bagay, open country doon. Masaya doon. Open country doon, hindi nakakalungkot dito. Hindi kagaya dito na nakulong ka lagi sa loob ng bahay, hindi ka pwede lumabas. Diyan Bawal talaga kang lumabas. Kahit pupunta ka lang ng Bakala, kahit pupunta ka ng Bakala, kailangan kasamahan ka pa. Di marunong ka naman maglakad eh. Pag wala ka bibilin, hindi ka makalabas. May kasama ka pa. Pag may gusto kong bibilin, kailangan kasama ko pa yung amo ko. Nakakailang naman kasi may gusto kang pipiliin doon, hindi ka makapili dahil lang madali ka. Kaya, Kasi kasama mo sila. Mas gusto yung mas maganda yung open country kasi kapag punta ka ng tindahan, mapili mo talaga yung gusto mo. Dito Sige kasi dito kasi yung puwet mo parang sinisilaban eh. talagang ganyan buhay dyan. Ganyan ang bato. Parang sinisilaban. Hindi magtagal. Tapos, ultimo nga magtapo ng basura. Hindi ako pwede lumabas. May bantay pa. May bantay pa. May bantay pa yan. Ngayon po, Paglalabas ma'am, ko ng- ano pong gusto niyo po na sa isang lalaki? Yung, kasi sabi niyo po kanina, parang wala ka ng balak. Kaya nga, Anong plano niyo sa buhay-buhay ngayon? magkwentuhan lang si Hindi, ang Kanta. gusto ko lang. Hindi, ang gusto ko lang, yung lalaking seryoso na hindi mangluloko, yun naman ang gusto ko eh. Hindi, wala namang lalaki na umaamin na lulukuhin ka eh. At saka hindi ka lulukuhin sa una, sa huli talaga. Wala naman. Okay Sa na. bagay. May kasabihan kasi, kasi nasa huli, hindi na una. Oo nga. Diba? Wala. Pinatuisin mo muna ng maayos, no? Oo. Kilalanin mo na ng ayos. Tapos kapag okay siya, di malay mo. Pero kapag hindi naman, walang problema, okay lang. Tingnan muna. Baga mo niwala. Ikaw ba, ano bang gusto mo sa isang babae? Bastante mabait ah. Marunong sa lahat. Tapos, Yun lang. Siyempre, pag marunong sa lahat, kompleto na yun. kompleto Ricardo na. Siyempre, marunong sa lahat. Marunong magluto, marunong Ay, magmahal. naku. Yun na yun Ay, lahat. marunong ako magluto. Sarap ako magluto ah. Para isang salita lang, marunong sa lahat. Mayroon ako niyan. Kasi nasabi mo, mayroon ako niyan. Lahat? No, kasi nasabi mo. Yan talaga. Baka depende kasi yan, no? Kung sakaling mag-asawa ka, ma'am. Kung ano po plano nyo, mag-abroad ka pa. O gusto nyo sa bahay na lang. O magtatrabaho ka kung may asawa ka. Ano pong gusto nyo mo sana mangyari? Hindi. Ang gusto ko naman, halimbawa kapag may asawa na ako, hindi na ako magtatrabaho, nasa bahay na lang ako, Bahay na alagaan lang. ko na lang siya. Saka sa mga bata, yun naman ang tanong gusto ko eh. Mm-mm. Kaya lang na nandito ako sa ibang bansa dahil single mom ako. Mm-mm. Wala akong katuwang sa buhay. Ha? Magpalaga na lang ako. Sabi mo lang, mo. Ilang taon na yung bunso mo, ma'am? 11 years old, grade 5. Medyo madugo-dugo pa, no? Tapos yung pangalawang ko, 20 years old. So, 10 Kaya years nga, pa. nandito ako para sa kanila pag-aaral sila. Pero halimbawa man, makahanap ako ng lalaki na handa siyang Responsibilidad. lahat, bakit naman hindi ako magtambay na lang sa bahay at siya na lang ang maghanap buhay, di ba? Alam nga na, mag-asawa ako, tapos mag-abroad pa ako uli. Parang wala ka ding asawa. So, di ba? Di ba, ang sa pamilya,
ang nag-ano dyan, yung lalaki. Ang padre de pamilya yung lalaki. Di ba? Net. Mm. Diyan pa. Parang umiyak na si mama. Hindi oh. Kumuna ko lang. Hindi ako umiyak niya. Yung kaya niya ho ibigay yung pangangailangan ninyo, mga anak niya, tsaka mga anak mo, ma'am, ganon. Oo, yun ang gusto ko. Okay. Kaya ko naman yung ako ang magbuhay sa lalaki. Mm-mm. Kaya ka nga nag-asawa para ikaw ang bubuhayin, hindi ikaw ang magbuhay sa lalaki. Mm-mm. Halimbawa man, pag magkatagpo ako ng palamunin lang, ay wag na lang. Mm-mm. Pero sa panahon kasi ngayon, kung lalaki lang yung magtatrabaho, okay lang ho sana siguro kung masasahod naman yung lalaki ng 2,000 isang araw. Ayun, solve talaga yun. Pangailangan ninyo lahat, mga anak niya, mga anak mo. Okay na yun, pang araw-araw. Pero minimum kasi, pag dito sa Maynila, 600. Kung 2 pamilya. No? Ilan nga po anak mo, sir? Kasi ang sahod ko. Anak niyo po, sir? Ilan po anak mo? Hindi kaya. 2 sa iyo, ma'am. Ilan sa iyo, sir? Anak niyo? Ay, Dalawa sa akin. Kung 3. 3 sa iyo. 5. Hindi malahan. Plus siya 6. 6 lahat pakainin mo. Oo. Sa tag 200 na pagkain sa Kaya mo isang araw. Pero ang plano ko naman, bago ko uwi ng Pilipinas, yung for good na talaga. Yung tapos na yung anak mo, ma'am, no? Ha? Tapos na yung mga anak mo. Oo, tapos na yung yung pangalawa ko. At saka yung panganay ko, may asawa na din yun. Kaya ang responsable ko na, yung ano ko na lang, yung ko na lang mga anak ko, yung 2 bata na lang. 11 years old. So, mga 10 years pa siguro bago kayo maka-for good. Habang nandito ko sa ibang bansa, nag-sideline din ako ng negosyo para pag lumago na yung pera, pwede na akong uuwi. Pag okay na, kahit hindi ka na mag-abroad kasi may antayin ka ng buwan-buwan. Kasi mahirap ng ibang bansa, tapos mahirap malayo sa mga anak. Mahirap talaga. Okay. Pagbalik ko 2 sila ng asawa niya. Bitbit pa. Pag-alis ko sila mag-isa. Balik ko, 2 na sila. Hindi, yun ang maganda. Nadagdagan na. 2 na sila ng lalaki niya. Nadagdagan na nga eh. Ganun talaga. Iwasan mo na lang eh. Siguro umuwi ka ng Pilipinas, siguro may negosyo ka na. Wala naman. Ha? Kaya lang mabuhay eh. Paaral mga anak. May sarili kang bahay. May bahay ka? Ito. Sa loob naman ako ng bahay. Sa loob Hindi. naman. Bahay mo ba yan? O nangupahan ka lang? Ha? Bahay mo yan? Ito lang. Sa kawayan. Okay na yan, at least sariling bahay. Bundok kasi sa amin, kaya ganun dito sa amin. Saan ka ba banda, sir? Mga 4 na oras lakad bago makarating. Asan lugar mo? Iloilo? Bundok. Grabe man, 4 na oras yung lakad. Hindi kayang akyatin ng kahit motorsiklo, sir? Kaya naman, kaso lang, tulak mo, madulas, paglalo na magmulan. Saan po ba kayo? Saan po ba kayo? Ano nga Banwa?
Ha? Ano nga Banwa ka? Banwa kami sa... Ang San Joaquin. San Joaquin? Hindi pa ano, Mataas. hindi pa tawag diyan, hindi pa asfaltado dalan nyo diyan? Daanan nyo, hindi pa simentado? Pero sa sulod lang sa bukid, layo. 4 hours ah. Grabe no. Mabuti umabot pa yung kuryente. May karente naman. Layo mo pala, sa Bulacan ako, tapos nasa Iloilo ka. May replano man. Dapat na. Saan ka? May aeroplano naman kung gustuhin, di ba? Saan ka sa San Jose, ma'am? Sarap. 12. Sa ano, sa Paradise. Sa Paradise. Ayun, Makarating? mas maganda yan doon. 3. Paradise ano ka, ma'am? Pero ang Paradise 3. 3. Malapit sa Padre Pio. Papunta ng Lapit lang pala. Padre Pio. Malapit lang sa Padre Pio. Maganda din yan doon kasi parang probinsya. Bukid na rin eh. Pero yung probinsya ko talaga, Mindanao, pero matagal na ako nakatira dyan sa Bulacan. Malapit sa ABCBN. Kayo. Oo. Kasi may studio dyan sa Diba, ABCBN eh. Sa uno yun, sa uno. Sa Uno. Sa bahay ni Coco Martin, sa lote niya dyan. Banda. Opo. Diyan. Tapos ako naman dito sa Hulo, papunta ng Padre Pio. May bahay ako diyan, pero hindi na ako tumira doon sa bahay. Bakit naman? Bahay ng tatay ng anak ko yan. Tapos pinaupahan ko na lang. Tapos ang mga anak ko naman, inalis ko sila doon. Tapos nangupahan ako ng bahay para sa kanila. Tapos yung bahay ng asawa ay yung pinakasama ko dati. Pinaupahan ko, ayoko na tumira doon. Maraming mga memories doon na maalala mo. Aragoy. Malapit sa Barangay Hall, yung bahay ng asawa nyo, yung bahay niyo doon? Malapit sa barangay ko lang. Lakarin mo lang. Ayun nga pala. Oo. Maganda lugar doon. Magandang lugar din sa Paradise. Bulacan. Paradise nga. Lapit lang yun. San Jose. Tawid lang tayo, ma'am. Kabilang barangay lang ako eh. Saan ka pa, DJ? Saan ka ba banda? Minuyan pa ako, ma'am, kasi nga lang minsan pag mag-ride ako dyan, ako pupunta sa Paradise. Sa Padre Pio, akyat ako dyan. Nagpunta ka ba ng Padre Pio? Oo, tapos pag naka-doon ako sa taas, sigaw ako. Akyat ka doon sa kamay niya. Di ba may kamay-kamay doon? Akyat ka doon sa kamay niya at doon ka sumigaw. Yung tuhod mo, abot sa panga mo eh. Ngatog-ngatog na pa pag akyat mo sa taas. Oo, malay mo pag uwi ko, idol, kita kita sa personal. Aragoy. Kota pala ko yan. 4 years. 4 years, malaria. Sa malaria? Ayun. Sa Caloocan. Anong ginawa mo sa malaria? Ha? Anong ginawa mo sa malaria? Yan ako dati nakatira. Maganda na doon ngayon, sir. Kasi may MRT7 na. Masikip nga lang daan. Maganda na yan doon. May Martin na. Pag natapos na yung okay na, hindi na ka matraffic. Diyan sa may pangarap yata ang Medyo okay na ngayon malapit na hanggang mag-operate. pangarap ata yung yung MR3 ba yun? Hanggang pangarap. Hindi na mahirapan, hindi na mag-traffic. Pagaling ng Maynila, papunta ng Bulacan, hindi na mahirap, hindi na mag-traffic. Lapit na. Lapit lang. Lapit na. Galing ng airport o dire-diretso na ho yan. Papunta ng SM Fairview, papunta ng Kasi malaria. na nag-apply ako, galing ako ng Bulacan, punta ng Maynila. Anong oras ako makauwi? Minsan madaling araw na makauwi. Sobrang traffic. Mas lalo ngayon kasi binalik na nila yung in-cap. Yung puro kamera na lang talaga ngayon. Mabagal. Sa Commonwealth, kahit nakamotor ka.
Commonwealth dyan ang pinaka-traffic. Mm. Kaya minsan yung lumulabas ako ng Manila, nasakit na lang yung ulo ko sa bus. Kaya nga sabi ko, Traffic. maganda magbiyahe kung gabi. Tapos lana lang yung katapat. Naku, aswang ka na nun ay, lipad ka na nun. Oo, walang traffic. Hana lang. Ingat ka. Wala nang ulan. Yun, nainita na siya. Tapos na kasi ang ulan eh. Pamay. No, ano pang itanong mo? Nalaman ko na lahat eh. Sinabi mo na. Oo, sinabi ko na lahat. Wala nang paligoy-ligoy, kaya nga nandito tayo eh. Sabihin mo na lahat. Eh, ganun talaga para hindi magtagal. Ilan ba kayo magkapatid? 4 pero laki. Puro lalaki, may mga asawa na din. Doon sila sa Mm. mansa na tira. Ako nang mabantay Kami ka nanay. naman, marami kami, pero hindi ko na alam kung saan na sila. Puro laki. Hindi niyo po alam kung saan mga kapatid niyo, ma'am? Kasi, opo, kasi 8 years old pa lang ako, humihiwalay na ako sa nanay ko. Oh. Layas to si ma'am. Hindi ako layas, parang nagtanim ako ng sama ng loob ng nanay ko. Oh. Dahil doon sa nangyari sa tatay ko. Tampuin ko pala. Simula noon, 8 years old ako humiwalay hanggang ngayon na ganito ng edad ko, hindi ko na sila nakikita. Saan po kayo pumunta, ma'am? Sa 8 taon po ninyong edad? Sa San Francisco, doon sa children ko. Oh. Silang nakapalaki sa akin. So, Sila nakapalaki sa akin. Tapos hanggang sa lumaki na ako, hanggang sa nagtatrabaho, hanggang sa asawa. Hindi ko na nalaman kung nasaan na sila. wala. Kaya ang pakiramdam ko, para ako lang mag-isa. Wala akong mga kapatid na kausap. Wala mamumusta sa akin. Parang mag-iisa na lang ko sa mundo. Ano po ba ginawa ng nanay niyo sa tatay ninyo, ma'am? Bato sa mamaloob mo. Pwede ba ikwento dito? Sige po, go ahead. Isagad mo yung ulo, di ka nakikita eh. Noo lang nakikita namin eh. Ay, oo. Oh. Ano po Pwede nangyari? ba ikwento dito? Tampo. Walang taon marunong ka na magtampo. Oo, kasi papasboy ako. Tapos, yung kapatid ko, mga pasaway yun sila. Alam ko yun, yung mga pasaway sila. Tapos yung mama ko, isinte doon sa Sultan Kudarat. Doon ang pinaka-probinsya talaga namin sa Sultan Kudarat, Cotabato. Tapos, marami kaming kamaisan doon, mga mais doon, mga baboy, mga hayop, marami kami doon, mga alaga ng papa ko dati. Tapos, yung mama ko nagloko. Nagloko yung mama ko. Tapos, huling-huli ko pa sakto. Nakita nyo na may ginagawang kababalaghan? Nakita ko yun. Nakita ko yun. Ano yun? Tapos, May nakapatong? mm-mm. Susus piragaba. Tapos ano? Nang makita mo tapos Para kang maiyak, baby. Baka ho may sumasanib lang sa nanay mo kaya siguro may manggagamot na pinatungan sa dibdib ganun. Kasi tanggalin yung masamang espiritu. Hindi Nga. Nung makita mo anong ginagawa nila, ma'am? Siyempre, bata pa ako nun. Oh. Sinabi ko sa papa ko. Ang sabi ko sa papa ko, kasi bata pa ako nun, hindi ko pa alam kung ano ba yung ginagawa niya. Aha. Sabi ko, Papa, ano ba yung ibig sabihin ng may girlfriend, sabi ko. Sabi naman nung tatay, bakit natanong mo yan? Bata-bata mo pa, bakit natanong mo yan? Sabi ko, wala lang. Sabi ko, ano bang ibig sabihin nun? Yung may asawa na. Yung sinabi ng tatay ko na ang mag-asawa, ganito ang ginagawa, ganyan. Di doon ko na sinabi. Sabi ko, Papa, bakit si Mama ganun ang ginawa niya?
Yun ang ginawa niya. Nakita niyo yung mama mo mismo, yun ang gumagawa dun sa lalaki. Doon sa bibigan ng kamaisan. Argoy. Lami kayo. Yun po, doon ko siya nahuli. Tapos, siyempre marami kaming mga manok noon, magkatay yung papa ko. Nagtaka naman ako dahil yung kalahating hita ng manok, itabi ng nanay ko yun pala, idali niya doon sa lalaki niya. Yung lalaki na yon kilala din ng tatay mo. Opo, kilala din niya, Kumpari pa. kumpare niya. Ayaw pa oh. Tapos sinabi ko na, Papa, bakit ganyan ang ginagawa ni Mama? Sabi niya, nakita mo sa personal? Sabi ko, bukas sama ka sa akin at puntahan natin doon sa may kubo. Sabi ko ganun. Kung hindi ka maniwala sa akin, Papa, puntahan natin doon sa kubo. Sabi ko ganun. Siyempre, yung Papa ko naman, sumama sa akin. Tapos nakuhan talaga niya na may ginagawa sa doon na hindi maganda. Ayun, away sila. Tapos pag kinabukasan, kagabi, nagsabong yung papa ko ng manok kasi marami siyang mga pangsabong. Nagsabong yung papa ko ng manok. Tapos pag uwi niya, inabangan siya doon sa may kasagingan. Ng Doon lalaki. sa binaril. Binaril ng lalaki ng nanay mo. Mm-mm. Sus. Kasi nalaman na ng tatay ko na sila na ng mama ko. Yung lalaki po ba, pamilyado po ba yon? May asawa din? Binatang matanda yun. Matandang binata. So, nung nakita nyo po ba, di ba, nahuli mo sila doon sa bahay kubo, hindi ka nila nakita? Nung nahuli mo sila? Hindi, kasi nakasilip ako dun sa butas na maliit. Argay. Na may ginagawa. Siyempre, ikaw bata, nakikita mo bakit gumagalaw yung bahay kubo. Tiningnan mo ngayon, sumilip ka doon sa butas. Sinilip ko kung anong ginawa o nag-ano ba ng mais kasi maraming mais doon. Akala mo nagkakayod ng mais doon kaya gumagalaw. Oo, nagkakayod ng mais kasi nga wala na kaming bigas noon. Nagkakayod ng mais para ibilad. Tapos yun ang nakita ko doon yung mama ko at saka yung lalaki. Nung makita nyo, kumakayod nga ba ng mais? Anong kinakayod? Baka kumakayod. Siyempre, nakikita ko yun anong ginagawa nila. Kaya tumakbo ako dun sa papa ko. Kaya nagtanong ako sa kanya kung ano bang ibig sabihin ng may asawa o may girlfriend, ano bang ginagawa nila. Oo. Nagtatanong ako sa kanya. So, kinabukasan, planaluhan po ng papa mo na hulihin sila. Naaktuhan nga talaga. Hindi naman anong ginawa ng tatay mo, ng papa mo dun sa mama mo at saka sa kumpare niya? Nung mahuli niya? Nagalit yung papa ko. Nag-away sila. Okay. Pagkagabi? Tapos yung papa ko, napakabait yun, walang bisyo yun. Hindi yun nag-iinom, hindi yun nag-isikarili. Tapos pagkagabi, tinambagan, no? Tapos nung pagkahapon, di ba uso yung sabong-sabong sa probinsya. Barangay, oo. Nagsabong yung tatay ko ng manok. Tapos nanalo pa yung manok niya. Tapos pagka alas 8 ng gabi, doon na may pumutok na ng baril doon sa may kasagingan. Tapos pagpunta namin doon, kabulagta na yung tatay ko. Nahuli yung suspect. Oo, nahuli. Guilty. Siya pa talaga. Tapos dinala yung tatay ko doon sa ospital, sa Jinsan, doon sa dinala. Dibilin siya na namatay na yun siya kasi yung bala nalaso na siya. Kaya simula noon, para nagtanim na ako ng galit sa nanay ko. Simula noon, hindi ako nakapagdate at kanya. Kaya pala. So yung mga kapatid nyo naman, ikaw po ba'y bunso sa kanilang magkakapatid? Pangalawa sa bunso. So mas malalaki na ho yun man nakakatanda, hindi ka rin hinanap ng mga kapatid mo? Noong nakaraan, nung nakarang taon nata yun, may nagkontak sa akin na kapatid ko daw siya. Sabi ko naman, sino ka ba? Sabi ko ganun. Sabi niya, Bilia din ako ang kapatid mo, ikaw ang kapatid ko ata na matagalan namin hinahanap, sabi niya. Sabi ko naman, okay lang man ako dito, sabi ko naman. Sabi niya, nakakalayo mo na sila. Akala ko nasa San Francisco ka lang. Yan pala, nasa abroad ka na. Sabi niya. Kaya simula noon, hindi na parang wala kong gana na magpakita sa mama ko, pati sa mga kapatid ko. Kasi parang
ang sakit-sakit na yung kalagayan ng tatay ko na namatay. Tapos boy kasi ako eh. Mm. Mm. Kaya sabi ko nga, hindi ko talaga tumapatawad yung nanay ko. Ewan ko kung buhay pa ba yun. Hindi ko na alam. Dahil sa ginagawa niya na nagkawatak-watak kami dahil sa ginagawa niya. Di naman yung pabaya yung tatay ko. Marami naman siya mga hayop. Marami kaming pagkain dati. Mm. Ang budiga namin puno ng mais yun. Kaya sabi ko nga, itong yung ano siguro, yung karanasan ko sa buhay, kung ipadala ko sa NNT, baka mahirapan ang ganap. Oo nga naman, kasi 7 years mo bago nalaman, may asawa pala yung tatay ng anak mo. Kaya nga, Wow. di ba? Isang taon siguro gawa. Ha? Gawa ka siguro ng sulat mga isang taon bago mo matapos. Oo. Isang taon. Ay, mahaba. Bagong taon. Bisa famous ka sa asawa mo. Mahaba yung mahaba yung story ko. Hmm. Gawin mo lang 3 taon para mahaba. Sige, no? Yung buong kwento mo na lang, ma'am, ikwento mo po dito kay sir, ha? Connected na kayo, tuloy-tuloy lang ang usapan ninyong dalawa. Maraming salamat. Good luck. Maraming salamat. Bye. Wanted. Bye. Wanted. Sweetheart. Ayabaw. Wanted Sweetheart / Digital Love Lines. Wanted. Sweetheart. Love lines. Love lines. Ay, ragoy. Bawat isa ko kasi may mga kanyang-kanyang kwento sa buhay. Buhay pag-ibig. Buhay pamilya.